Hi everyone! Welcome back to my channel and today i-share ko sa inyo kung paano nga ba na featured itong ating parisan sa Team Canlas TV. At sa hindi pa nakakanood, bisitahin nyo lang ang Team Canlas TV sa YouTube. At ang title nito ay Viral na Chichalak Pares sa Binondo. At ipinablish nila ito 3 weeks ago. Ang mga food vloggers or mga influencer na may mga malalaking followers sa social media ay nakakatulong sa atin bilang mga maliliit na negosyante para maging famous ito sa social media ang mga ino-offer nating pagkain. Lalo na ngayon, halos lahat sa atin ay madalas ang bumaling sa social media to gather meal inspiration at nai-impluwensyahan tayo ng mga usong pagkain na nakikita natin sa iba't ibang platform. So paano naman kami napansin ng isa sa mga influencer dito sa social media at mabigyan ng pagkakataon para maging famous itong aming ino-offer na food. So actually hindi naman talaga natin kailangan gawin ang magpapansin sa kanila, no? So kailangan lang natin mag-focus sa goal sa ginagawa natin, maging consistent at maging creative para mas ma-level up pa natin ang mga food na ino-offer natin. Sa pagiging creative mo, so huwag tayong magsawang mag-experiment pa ng mga pagkaing niluluto natin. Lalo na sa panahon ngayon, kagaya ng sinabi ko sa aking previous vlog, na sobrang saturated na ang mga ganitong klaseng food business na ino-offer natin sa market. Kaya kailangan natin maging iba or maging unique sa iba. And of course, masigitan pa natin ang sarap ng lasa ng pagkain na ino-offer natin sa ating mga customer para mas lalo ba tayong mapansin. And right after ma-feature itong aming parisan, ay mas lalong dumami pa itong mga dumadayo. So sa kahit anong klaseng panahon, maulan man ito at hindi, nandito sila at higit sa inaasahan namin ang mga taong dumarayo dito para matikman itong kakaibang pares na nagvo-viral sa social media. So ayan guys, uulitin ko, so kailangan nating maiba or maging unique sa iba para tayo mapansin. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Maraming salamat at nakaabot kayo hanggang sa part ng video nito. Next, sasagot tayo ng isa sa mga tanong ng ating viewer. Shout out kay Ma'am Lontian TV. Ito po ang kanyang tanong. Ask ko lang po kung ano pong ginagawa nyo para magstay sa business na pares. Kasi ako bumili ako ng parisan kasama na po yung cart. At first time ko pong magtinda ng Saturday at medyo failed. Baka meron kayong tip na maibibigay sa akin paano ko mapanatili ang ganitong business. No worries dahil ganyan din kami nung nagsimula kami sa ganitong klaseng negosyo. Sa totoo lang, sa kahit anong klaseng negosyo, nagsisimula talaga yan sa mahirap. Nagsisimula talaga tayo lahat sa trial and error. And right after na masimulan natin, along the process, mararanasan pa natin ang hirap, patuloy na paghihirap. Keep going lang at masasanay din tayo sa araw-araw nating ginagawa ito. Mababaliwala ito lahat na paghihirap natin. Maging easy na lang ito pagdating ng araw. Kasi sa totoo lang, madadaanan mo talaga yung paghihirap bago mo makamit ang tinatawag na success. Ang importante lang dyan ay masasanay ka sa hirap na pinagdadaanan mo at mababaliwala na lang itong hirap na pinagdadaanan mo kasi sanay ka na.
Para mas magstay ka sa feeling mo mas mahirap ang ginagawa mo ngayon sa pagsisimula ng negosyo mo. Unang-una, dapat may dedikasyon ka. Dedicated ka sa ginagawa mo. Pangalawa, mayroon kang sinet na goal. Bakit ka ba nagsimula sa negosyong to? Anong gusto mong mangyari pagdating ng araw? Once na nakapag-set ka na ng goal mo sa buhay, keep going sa ginagawa mo. Kasama ang goal mo sa buhay para mas ma-inspired ka pa. Sa kalagitnaan ng hirap na ginagawa mo, hindi mo namamalayan marami ka nang natututunan. Along the process ng pagnenegosyo mo, kailangan mo rin makipag-communicate sa customer mo. Kailangan mong malaman ang mga pangangailangan nila, ang mga hinaing nila. Kailangan mong tanggapin ang negative feedback nila para mabago natin at maayos natin ito sa sarili natin. Dahil isa ito sa may malaking maitutulong sa sinisimulan nating negosyo. At bigyan mo rin ng panahon ang pagbisita sa mga kapwa mo parisan para mas ma-compare mo or ma-observe mo ang style nila. At kapag nagawa mo yan, magkakaroon ka ng idea kung ano ang ino-offer nilang food at makakatulong ito sa iyo para gawin mong kakaiba ang ino-offer mong food kasama ang mga serbisyo mo, marketing strategy mo. At dito ka rin makakakuha ng idea kung ano ang ipipresyo mo sa ino-offer mong food. And of course, dito matututunan mo rin kung paano pa mag-create ng iba pang strategy para ma-improve ang ating mga negosyo. So dito tayo matututo sa ating mga kakompetensya or sa ating mga kapwa magpapares. Ngayon, pakinggan naman natin ang payo ng ating master. Hopefully, kilala nyo na siya dahil siya ang master ng nagba-viral na Chichalak Pares sa social media. Yung mga nararanasan nyo ngayon, nahirap, lugi, naranasan ko lahat yan. Meron ako karanasan na nalulugi ako pero hindi ako sumuko. Nagtinda pa rin ako kahit konti lang ang kita. Nung ako nag-umpisa sa Paris, third floor ang pinaglulutuan ko. Hindi ako nawalan ng pag-asa kahit maliit lang ang kita. Kasi alam ko, yun yung hirap na dadanasin ko papunta dun sa pinapangarap ko na baka magkaroon ako ng pwesto. Pagkatapos ng isang taon, kumuha ako ng pwesto. Marami na akong tinda. May bulalo, may kambingan, parisan, so tapsilugan. Maganda na sana ang kita. Nagkaroon lang ng pandemic. So nagsara yung kinuha namin pwesto dahil sa pandemic. Balik uli kami sa kalye. Kahit alam kong mahirap, hindi ako sumuko. Dahil sa pangarap ko na maging kagaya ako ng mga nagbabiral na magpapares, pinilit ko na pagandahin o pasarapin yung aking mga paninda. Dinagdagan ko siya na kakaiba. Doon ako napansin ng isang malaking vlogger na si Tim Canlas TV sa YouTube channel. Kaya panoorin nyo sa Tim Canlas TV sa YouTube channel yung viral na Chichalak Pares sa Binondo. Basta, panoorin nyo na. Ayun guys, kagaya ng sinabi ko, huwag tayong magsawang mag-experiment para maging unique itong ino-offer nating food. Dahil dito, mas mapapansin tayo sa kakaiba nating i-offer. So ayan guys, kung napapansin nyo, marami na ang ating production ng chicharong bulaklak para sa ating Chichalak Pares. Right after na mapublish ang vlog ng Team Canlas TV, umabot na sa 30 kilos or 3 box itong napapaubos namin araw-araw. Pero sa totoo lang, bago kami ma-vlog, ito po ay nagsusold lang kami ng 1.5 kilo ng chicharong bulaklak sa isang araw. Kaya napakalaking tulong at nagpapasalamat kami na natuklasan kami ng Team Canlas TV para maipublish sa kanilang YouTube channel. At dahil sa kanila, nagiging curious itong mga viewer na nagiging customer namin para dayuhin kami mula sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, itong chicharong bulaklak ay napaka-basic lang naman ng luto nito. Isang prito at isang steam, walang masyadong special dito. At ito naman ang aming pares. So, pwede nyong i-compare. Tingnan nyo kung anong difference ng pares namin kesa sa ginagawa nyong pares. At kung kayo ay dati ko pang follower, makikita nyo yung difference ng gawa namin noon compare ngayon. At kung napansin nyo along the way ng pagpapares namin, maraming nabago.
every time nag-experiment kami, nagbabago kami ng mga ingredients na ginagamit namin. Dahil part din ito ng journey natin sa pagpapares para mas matuklasan pa natin kung anong mas unique na i-offer sa mga customer. Basta guys, huwag kayong magsawang mag-experiment ng mga unique na pagkain na i-offer nyo sa inyong mga customer. Ganon din sa pangalan ng dish or ng menu na ino-offer nyo. Once unique at kakaiba itong pangalan ng dish na ino-offer nyo, nagiging curious itong ating mga customer. Minsan kahit hindi ito gaano ka-special, pero nagiging viral. Katulad nitong chichalak pares, ito ay simpleng chicharong bulaklak. At ito ay nilagyan lamang ng konting twist para maging kakaiba sa pandinig ng tao. So hanggang dito na lang guys, next episode ay aabangan nyo kung paano natin or paano namin lutuin itong special na kanin na ino-offer namin dito sa Paresan.